Kaya pala si Harry Roque ang unang punterya nila. Hingid sa kaalaman ng marami, mayroon lamang 2 Pilipinong abogado ang kinikilala ng ICC. Ito ay si Madam Miriam Defensor Santiago at si Harry Roque. Ito ang nakikitang dahilan ni Roque at mga taga-suporta niya, kaya bakit siya ang unang pinunterya ng mga kalaban nila. Dahil alam umano nila na isusuko nila sa ICC si Pangulong Duterte at si Roque lamang ang may kapangyarihan na depensahan siya doon sa The Hague, Netherlands. Bago pa man inaresto si Pangulong Duterte at impeachment ni Vice President Sara Duterte, ay una nilang kinasuhan at hinabol si Harry Roque. Samot-saring kaso ang isinampa sa kanya ng iba't ibang individual. Noong May 14, 2024, sinampahan siya ni Antonio Trillanes ng defamation at cyberlabel sa Quezon City Prosecutor's Office. Ito ay sa kadahilan ng sinabi ni Roque na ibinenta ni Trillanes ang Scarborough Shoal sa China. Naglabas naman ng subpoena ang Quezon City Prosecutor's Office noong June 3 laban kay Roque at vlogger na si Byron Cristobal o Banatbay. August 2024 na contempt naman si Roque sa Kongreso kung saan iniimbestigahan ang kinasasangkutan daw niya sa mga pogo. Sinabi naman ni Roque na abuso sa kapangyarihan ang ginagawa ng Kongreso. September 12 na contempt ulit siya sa Kongreso dahil sa hindi pagsumite ng mga financial records na inutos ng hukuman sa kanya. Pagkasunod na araw ay dineklara na nagtatago si Roque sa otoridad at nag-utos ang CIDG ng manhunt laban sa kanya. September 19 na pinatawag din ang kanyang asawa na si Myla Roque dahil hindi rin ito sumisipot sa mga hearing tungkol sa mga pogo. Hindi pa dito nagtatapos ang mga kasong isinampa laban kay Roque. Noong October 29, 2024 ang Presidential Anti-Organized Crime Commission at PNP-CIDG ay sinampahan din siya ng Non-Bailable Qualified Anti-Trafficking in Persons Act of 2003. December 2024 na kinumpirma ni Roque na lumabas siya ng Pilipinas at magka-counter affidavit para sa qualified human trafficking sa Abu Dhabi. Sa mga di nakakaalam, si Herminio Harry Lopez Roque ay dating spokesperson ni President Rodrigo Duterte. Madalas niyang binabara ang mga bias na media na nag-interview sa kanya. October 5, 2018, naghayag si Roque na tatakbo sa pagkasenador para sa 2019 election, ngunit kalaunan ay umatras rin siya rito dahil sa problema sa kalusugan. Ganon pa man, naging miyembro pa rin si Roque ng Kongreso sa ilalim ng Luntiang Pilipinas Party. Abril 2020 naman na bumalik si Roque bilang presidential spokesperson na pinalitan ni Salvador Panelo na siya rin pumalit sa kanya noong 2018. 2022 nang sinubukan muli ni Roque na pumasok sa Senado sa ilalim ng People Reform Party, ngunit hindi siya nakapasok at nakakuha lamang ng ika-17 pwesto. Bagamat kasali si Roque sa defense team ng dating Pangulo, ay kakaharapin pa rin niya ang mga kaso na sinampa sa kanya dito sa Pilipinas. Tungkol naman sa kaso ni Pangulong Rodrigo Duterte sa Netherlands. Kompleto na ang kanyang defense team na pinapangunahan ng banyagang si Nicolas Kaufman, Salvador Medialde, Sara Duterte at Harry Roque. Nakalipad na ang buong team na didepensa sa dating Pangulo doon sa Netherlands. Ayon sa mga eksperto, aabutin ng 8 taon ang pagdinig sa kaso ni Pangulong Rodrigo Duterte. Karamihan pa rin sa mga Pilipino ay sumusuporta sa dating Pangulo at pinagdarasal ang agarang pagpapauwi sa kanya. Sa tingin mo, makakalaya ba at makakauwi agad ng bansa si Pangulong Duterte?